Gabi po, pag-usapan po natin sa ngayon ay itong paulit-ulit na lang pangyayari na kalunos-lunos. Yung laging biktima rito ay yung mga tao na nadidemolis. Ang problema po dito yung unang-una, yung hindi pagkapantay-pantay ng buhay. May mga buhay, mga mayaman, may mga mahirap. At kung ikaw mahirap, lalo kang maghihirap sa sitwasyon. Pag ikaw mayaman, natatamasa mong lahat, panalo ka na sa palagi, sa mga usapin, sa pangkatarungan, mas lamang ka. Kasi po, yung mga humahawak po ng renda ng ating pangsistemang katarungan, normally po, ay mas ginagalang yung at nagkakaroon ng mas swerte ang mga may pera. Yan po ang naglalaban ito. Ngayon, pag-usapan natin yung timbangan ng mahirap, ng kahirapan laban sa kayamanan. At ang punto natin ay, sana makahanap lamang tayo ng sistema o pamamaraan paano man lang maibsan yung paghihirap ng mga mamamayan. Ang ating hanapin, saan ba natin dadalhin ang isyong ito? Para man lamang makalaban na kahit papano yung mga taong mahirap. Ang pinupuntirya ko po yung mga natuturingan squatter sa Metro Manila. Pero malamang hindi naman squatter sila kasi may bahay naman sila nakatayo. May tinitirhan naman sila. Pero ang nangyari po dito sa aking pagkakaintindi sa istorya ay mukhang nabili na ito ng private corporation. At yung mga nakatira doon ay pinapalayas na ng private corporation na yun. At syempre, kumasok pa sila sa korte. Lagong sigurado, wala pong kapapanalo-panalo ang mga squatter kapag ang kalaban po ay ang mayaman sa pagdating sa lupa. Ang problema lang po dito ay nakakalungkot. May ilang beses na rin ako may nahawakang kaso na tungkol sa mga ganong sitwasyon na ang isa lang aking karanasan ng nagsasabi, hindi po naging tapat sa katarungan, katotohanan, at kapantayan ng karapatan at kapantayan ng pagtingin ang ginagawa ng korte natin. So, ibig sabihin, binibigay ko itong problemang ito sa Supreme Court. Maaari bang baguhin na lang ang batas o rules of court patungkol sa mga demolition kapag ang involved dito ay mga mahirap? Ang problema ko po sa korte natin, malimit po sa mga judge niyan, wala silang pakialam. They don't have the heart. Ang problema sa kanila, basta kayo papatupad nila yan. Utusan nila ang sheriff, papatupad nila yan. Ang hinihiling ko lang sana sa Supreme Court ay, sana bigyan ng buong pagkikilala yung batas na Republic Act 7279. Yun yung pong tinatawag na anti-squatters law. Ito pong batas ito, matagal nitong batas na ito po ay inakda ni dating Senador Joey Lina. Ang layunin lamang nito ay maiangat ng konti at maipantay ang magiging karanasan ng mga mahihirap laban sa pagpagiba ng kanilang bahay ng kalimitan ay mga mayayaman. Sa batas po, pinaka-importante sa batas na yan ang Section 28. Yung Section 28 po ay nagtutukoy yun sa sitwasyon na kung saan kung may inilabas na utos ang korte na magdidemolis ay kailangan siguraduhin muna ng korte na mabigyan ng palugit na 45 days, 30 to 45 days na maaayos ang problema ng mga apektadong mga mahihirap. Sinisiguro ng batas na yan na dapat hindi pwedeng i-demolish ang mga tao kung walang tinatawag na relokasyon. Ibig sabihin po, ililipat sila sa ibang lugar. Ang problema dito is, kalamitan ng nagpapagiba ay wala silang binibigay na pondo o hindi sila kumukuha ng ibang lupa na ililipat kahit pansamantala
yung mga apektado. Kaya po, nag-aaway lagi. Kaya nakikita nyo, ang lahat ng demolition, laging may protesta nangyayari. Ito ba'y sarado ang mata ng Supreme Court? Pwede naman natin itong mahanapan ng butas para magiging pantay. Kung ipatupad lamang ng Supreme Court, dagdagan ang Rule 70 ng Supreme Court. Idadagdag dyan na utusan ang mga judge. Wala kasing utos kaya ang mga judge, hindi nila ginagalang kung anong utos ng Section 28 ng Batas ng Republic Act 7279 na kung saan, bago mag-demolition, ay siguraduhin mo na may relokasyon. At kung hindi pwedeng relokasyon, ay bigyan sila ng 60 days, equivalent to 60 days na sweldo sa minimum wage law. Kada pamilya. Ngayon, kahit na binigyan ka ng pera po, napakasakit para sa isang tao, lalo na matagal na sila nakatitira sa mga lupa na kahit hindi sa kanila. Diyan po sinilang ang kanilang mga anak. Diyan po lumaki ang kanilang mga anak. Diyan po lumuha ang kanilang mga supling. At diyan po nag-aaral kahit na madilim na lampara ang kanilang mga anak sa hangarin na magkakaroon lamang ng edukasyon na sa tingin nila yung edukasyon ay magiging kanilang baril para makakuha ng magandang kinabukasan. Kaya nga sinasabi sa ating Civil Code of the Philippines na kapag ang bahay ay tinatawag mo na family home, na dyan lumaki ang lahat, sinilang ang lahat ng buong membro ng pamilya, ay hindi po pwede gamiting pambayad sa utang at hindi po pwede gibain kapag ang family home ay pinag-usapan. Ngayon, ang sinasabi sa batas kasi ay patungkol sa family home ng hindi squatter. Ang problema lang sa batas natin, wala tayong batas para sa family home ng mga squatter. Ang family home po ng bawat squatter ay barong-barong. Pag umulan, tumutulo. Ano ang gagawin natin ngayon? Maraming mga politiko sa nakaraang halalan. Maraming mga pangako, sinasabi pa nga ni Anhing Miriam Defensor Santiago, 2 uri lamang ang kwento na sinungaling. Ang unang kwento na sinungaling ay yung maririnig ng mga bata. Once upon a time, at they live happily ever after. Yan kwento pang bata. Hindi totoo yun. Ang pangalawang uri ng kasinungalingan ayon kay Anhing Miriam Defensor Santiago ay, kung ako ay mahalal at mananalo, ganito gagawin ko. Yan ang pangalawang uri ng kasinungalingan. Paulit-ulit lamang narinig natin yan sa tuwing may halalan. At paulit-ulit din tayo nagreklamo na bakit walang natupad. Yan po ang ating natutunghayan sa ating lipunan. Ngayon, isampol ko ito ngayon. Yung may gigibain na bahay at hindi natuloy, maraming mga pulis ang lulusob para gigibain at maraming mga demolition men ang pumasok. Kaya lang, maswerte lang itong barangay, 2 barangay sa Maynila. At mayroong bakal na gate at hindi nakapasok-pasok ang mga demolition men. Ngayon, nakikialam si Vice Mayor Yul Serbo. Si Vice Mayor Yul Serbo ay kasalukuyang Vice Mayor, pero sa kasamaang palad ay hindi siya nanalo pagiging Vice Mayor. Kasi si Atienza po, si Ching Atienza ang nanalo pagiging Vice Mayor. Pero regardless, kahit sino nanalo, pinapakiusap ko, maraming salamat po, Yul Serbo, at pinakiusapan mo yung sheriff na huwag muna. Pero hanggang kailan ang huwag muna? Pero mayroon pong permanenteng solusyon na aking sinasuggest. At ang solusyon na ito ay kung sino ang susunod na mayor at mga konsihalis at vice mayor ang uupo. At ang uupo at kasunod ay grupo naman ni Isko, si Vice Mayor Atienza. At saka mga konsihal. Kasama na dyan yung konsihal na kaibigan ko na dating pulis, si Colonel Ibay. Pwede bang isuggest ninyo sa pag-unang sesyon, hinihingi ko sa kay Vice Mayor Atienza at saka kay Mayor Isko Moreno na sa unang araw, unang sesyon ninyo sa Manila City Hall, pwede hingin ko ba magpasa kayo ng ordinansa na
kukunin ninyo ang lupang iyon na kung saan gigibain ang mga mahihirap at bilhin sa pilitan ng Manila sa ilalim ng batas na tinatawag na expropriation law or eminent domain. Exercise your power of eminent domain. Bilhin yung lupang yan at hayaan nyo muna dyan yung mga nakatira at kausapin nyo sila, magpatayo kayo kagaya ng isang condominium. Magpatayo kayo ng mid-rise building at dyan nyo ilalagay ang mga taong na pinapalaya sa ngayon. That's the only way. So pakinggan nyo po ito, yung sinave ko na video sa balita kanina at salamat sa ABS-CBN. Samantala, Alvin, umapela rin yung Alvin na hindi natuloy yung demolition kanina dahil na rin sa pakiusap ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa sheriff ng demolition team. Samantala, Alvin, umapela rin yung asosasyon o apektadong mga residente na maghahain sila ng temporary restraining order sa korte. Alvin, sa mga oras ito kung nakikita mo sa aking likuran ay nakasarado pa rin yung gate patungo doon sa barangay 262 at 264 dito sa Tondo, Maynila. Maaga pa lang, kinandado na ng mga residente ang gate papasok sa barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila. Ito ay para harangin ang demolition team na nakatakdang gibain ang higit 300 bahay sa lugar ngayong Lunes. Ayon sa Mayhaligi Neighborhood Association, walang sapat na basehan para isagawa ang demolisyon. Nagulat kami, bigla kaming gigibain, wala kaming kahit anong notice. Nalaman lang po namin to accidental dahil aksidente naming nalaman dahil nung pumunta po sila ng May 19, dala ni Sheriff ang maraming pulis din, magsusukat daw sila. As early as May 19, 2023, meron na rin pong desisyon ang parehong korte, Metropolitan Trial Court Branch 24, na dismiss outright due to lack of jurisdiction. May patupad yung utos ng... Pero ayon sa sheriff, Oktubre pa ng nakaraang taon nang ibaba sa kanila ang demolition order mula sa Metropolitan Trial Court Branch 24. 4 na taon umanong nilitis ang kaso sa naturang lupa na sinasabing pag-aari ng isang pribadong korporasyon. May order of demolition na. Ang sabi ko kanina, makakapagpigil ay TRO, saka God's Act. Pinusap sila after Christmas, pinagbigyan. Tapos after klase, nag-election. Kalmado pa ang mga residente nung una. Pero nang pumwesto na ang mga pulis at demolition team sa harap ng gate ng barangay, dito na nag-iba ang sitwasyon. Hindi napigilang mapaiyak ng ilang residente. Ang daming tao rito, matatanda, may mga sakit. Maawa kayo! Tao kami, hindi kami hayop! Pilipino kami, Pilipino! Lalaban kami hanggang sa uli! Lalaban kami! Nakabantay naman sa demolisyon ang mga taga-Presidential Commission for the Urban Poor para mamahagi ng financial assistance na 38,700 pesos sa kada apektadong pamilya. Ang concern lang kasi ng PCUP, kung naibigay na, kung compliance naman po, di ba, kung merong writ of demolition at saka yung mga documents, ina-assure lang namin na kung walang relocation, at least financial assistance. Ayan si Vice Mayor Yul Servo. Vice Mayor Yul Servo at ilang konsehal para personal na makiusap sa sheriff. Kinakausapan namin na pwedeng mapagbigyan yung request din ng mga tao. Sheriff, kausapin lang natin sila. Pagpatak ng alas 11 ng umaga, mas lalong nagkainitan nang pilitin ng buksan ng demolition team ang gate. Binugahan rin ng tubig ng mga bumbero ang mga residenteng nakaharang sa gate. Pero imbis na umalis, nagmatigas ang mga residente at ipinansalan ang kanilang katawan. Bahagyang nagpulasan ang pulisya at demolition team nang gumanti ang mga residente gamit ang fire extinguisher.
may nagbaturi ng bote mula sa compound. May ilang residenteng naaresto dahil sa pagpigil sa demolisyon. Hindi kami naipag-away, hindi kami lumalaban. Mag-aalauna ng hapon nang mag-disperse ang demolition team at pulisya sa lugar. Walang malinaw na dahilan kung bakit hindi natuloy ang demolisyon. Pero ayon sa Manila LGU, inihabol ng asosasyon ng mga apektadong residente na makapaghain ng temporary restraining order sa korte. Tomorrow po magkakaroon ho ng hearing pansamantala for our prayer for issuance of injunction and temporary restraining order sa bagong judge. At ito po ay 10 a.m. bukas. Nangako naman ang tulong ang Manila LGU sa mga apektadong residente. Alvin, sa mga pagkakataong ito ay talagang bantay sarado ngayon ng mga residente dito sa barangay 262 at 264 yung kanilang gate papasok dun sa mga apektadong bahay. Sinasabi nila na magbabantay sila hanggang bukas at hanggang sa hindi pa nagre-release ang korte ng temporary restraining order dahil nga bukas pa rin isasagawa yung hearing. Alvin, may dagdag ko lang isa sa hinihimutok o ikinakasama pa ng loob ng mga residente dito ay simula ngayong araw sana hanggang sa katapusan June 2 ay selebrasyon ng fiesta dito sa barangay. Kaya sabi nila, hindi nila alam kung magkakaroon pa ng selebrasyon. Basta ang mahalaga ay mamonitor nila ito nang nangyayari dito at hindi sila mawalan ng tahanan. Alvin? So Jesse, kung hindi makakakuha ng TRO bukas, ano ang magiging senaryo? At may nakahanda bang relocation site ang local government ng Manila? Alvin, alam mo, yan din ang tinanong natin kanina sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang sinasabi ng ilan sa mga konsehal na nakausap natin, nung una ay sinubukan nilang bilhin itong lupa doon sa sinasabing pribadong korporasyon na nagmamay-ari nito pero tumanggi daw na ibenta. Doon naman sa tanong mo, Alvin, kung hindi marirelease ang TRO, wala pa rin ibinibigay na pahayag yung sheriff. Kanina nakausap natin, ang sinasabi nga niya, hanggat walang TRO, magpapatuloy ang demolisyon. Pero walang nakareding relocation site. Kasi di ba, hindi mo mapapaalis nang wala kang nakahandang paglilipatan nila. Okay, i-stop natin dyan. Ito yung hindi alam ng karamihan. Seemingly, ang korte po natin ay kulang. Dapat po maglagay ng klarong rules of court provision na antayin at persahin. Dapat utusan ng korte ang local government unit na mag-assiste para magkaroon ng relokasyon ang mga taong inilipat. Ganun po yun. Tapos ito naman, nung sinabi, narinig ko na inalok na pala ng mga taga-city officials ng Manila ang may-ari na bibilhin na lang nila lupa. Ayaw. So this time, pwedeng gamitin ng susunod na mga mayor na si Mayor Isko, si Vice Mayor Atienza, at saka mga bagong konsyalis, gamitin niyo po yung ngipin ng batas. At ang batas na tinutukoy ko na pwede niyo magagamit at persahan ninyong bilhin at bayaran yung may-ari ng lupa sa presyo kung ano ang fair price. I-expropriate niyo po. Bukas na bukas, hinihiling ko sa mga kasalukuyang konsihalis at saka Vice Mayor kay Vice Mayor Yul Serbo na bago kayo umalis sa pwesto, mag-meeting kayo, mag-hearing kayo, mag-session kayo, magpasa kayo ng ordinansa na kukunin niyo sa pilitan by means of expropriation. Exercise niyo yung power of eminent domain ng pamahalaan na pwede niyong kunin para itatayo ninyo ng condominium o kanang condominium na mid-rise para sa mga mahihirap. Ganun lamang po ang aking suggestion. Kung sino man nakarinig dito at nakakakilala kay Isko Moreno at sa mga opisyal, sa mga bagong konsyal, please pakishare sa kanila po at pwede nila pag-isipan ito at para matulungan yung mga tao dyan sa barangay 624 or 626. Hindi ko nakalimutan ko ang barangay, pangalan ng barangay. So anyway, ganun po ang aking solusyon. Tumpak po yan. 100% correct po yan. At hindi makakapalag dyan ang may-ari na korporasyon. Moreno Herberto, good PM, Toto, watching in Dumaguete City. Doc, Toto, ano masabi mo? Magdemanda raw si Bong Revilla sa mga vlogger? Ay, hayaan na lang natin. Hindi ko pa naman natanggap ang demanda. Saka na lang ako magsalita kung natanggap ko ang demanda. Hindi ko alam kung kasama ako.
Teachers PTV, maayong gabi eh. Naaday kadiha sa kan Pagadian City. Si Kwan dili na si Kwan, sila ko na dili na siya, mayor pa siya hangtod ron, pero hanggang ano na siya June 30. Tapos so yan, Pastor Rodi Rabi at magandang gabi po sa lahat. Hanggang dyan lang muna ang ating vlog ngayon para lang sa katarungan ang aking pinupunto dito. Katarungan para sa kahirapan. Salamat po.